Napansin mo ba ito sa sarili mo? May mga pagkakataon na malinaw kang mag-isip, kalma ka, matalino ka. Alam mo ang tama at mali, pero sa sandaling magalit ka, parang may nag-iibang tao sa loob mo. Bigla kang nagsasalita ng hindi mo pinag-isipan. Bigla kang gumagawa ng desisyong hindi mo uulitin kung kalmado ka. Bigla kang nawawala sa sarili mo. At kapag tapos na ang galit, doon mo lang napapansin ang pinsala. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil wala kang kontrol sa sandaling iyon. Kahit gaano ka katalino, kapag galit ka nagiging mahina ka. Hindi mahina sa katawan, hindi mahina sa tapang, mahina sa pag-iisip, mahina sa pagpili ng salita, mahina sa pagpigil ng sarili. At dito nagsisimula ang tunay na problema ng karamihan. Kapag galit ka, hindi ikaw ang nagdedesisyon. Kapag galit ka, hindi ikaw ang may hawak ng direksyon. Habang galit ka, may ibang taong may kontrol sa'yo. Isang salita lang nila at sumasabog ka. Isang kilos lang nila at nagbabago ang mood mo. Isang pangiinsulto lang at nawawala ang dignidad mo. Hindi dahil masama ka, hindi dahil mahina ka bilang tao, kundi dahil hindi mo pa napag-aaralan ang galit mo. Tanungin mo ang sarili mo ng tapat. Ilang beses ka nang nagsalita ng sobra dahil galit ka, tapos pinagsisihan mo. Ilang beses ka nang gumawa ng desisyon na alam mong mali pero tinuloy mo pa rin. Ilang beses ka nang nawalan ng respeto sa mata ng iba, hindi dahil masama ka, kundi dahil nadala ka ng emosyon. At pagkatapos ng lahat ng iyon, ang sinasabi mo sa sarili mo ay ito: hindi naman talaga ako ganito. Pero kung paulit-ulit itong nangyayari, hindi ba bahagi na rin ito ng ikaw? Ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Ang galit ay hindi lang emosyon. Ang galit ay isang pintuan, at kapag binuksan mo ito ng walang kontrol, papasok ang pagsisisi, sirang relasyon, nasirang reputasyon, at mga desisyong may pangmatagalang epekto. Isang galit lang ang pwedeng sumira ng tiwala na inipon mo ng maraming taon. Maraming tao ang akala nila malakas sila kapag galit. Kapag sumigaw ka, akala mo may power ka. Kapag gumanti ka, akala mo panalo ka. Kapag hindi ka nagpaawat, akala mo pinagtanggol mo ang sarili mo. Pero sa mata ng Stoic philosophy, iyan ang sandaling natalo ka. Dahil ang taong kayang kontrolin, ang emosyon mo ay mas may kapangyarihan kaysa sa taong hindi kayang kontrolin ang sarili. Ang tunay na malakas na tao ay hindi yung palaging pumapalag. Ang tunay na malakas na tao ay yung hindi madaling ma-provoke, hindi basta-basta nagre-react, at hindi kailangang patunayan ang sarili sa bawat insulto. Hindi dahil wala siyang galit, kundi dahil may disiplina siya sa loob, may katahimikan, may control, may dignidad. Isipin mo ito. Dalawang tao ang ininsulto. Ang una ay agad sumagot. Nag-init ang ulo, lumakas ang boses, lumabas ang emosyon. Ang pangalawa ay tumahimik, nag-isip, pinili ang kilos, hindi nadala. Sino ang mas mukhang may kontrol? Sino ang mas may respeto? Sino ang mas mukhang leader? Tahimik lang ang sagot. Ito ang dahilan kung bakit ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagiging malamig. Hindi ito tungkol sa pagpigil ng emosyon. Ito ay tungkol sa pagkilala sa emosyon at pagpili kung sino ang masusunod. Ikaw ba o ang galit mo? At dito papasok ang video na ito. Hindi ito video na magsasabi lang ng relax ka lang o huminga ka lang o isipin mo na lang ang positive. Hindi ito mababaw. Hindi ito mabilis ang solusyon. Ito ay pag-aaral ng sarili mo. Sa video na ito, pag-aaralan natin ang Stoic rules na ginagamit ng mga taong hindi madaling masira ang emosyon, hindi madaling mawalan ng respeto, at hindi hinahayaang kontrolin ng galit ang direksyon ng buhay nila. Hindi lang paano kumalma sa sandaling galit ka, kundi paano hindi na maging alipin ng galit habang buhay. Pag-uusapan natin kung paano kontrolin ang unang reaksyon, pigilan ang salitang sisira sa iyo, panatilihin ang dignidad kahit may nangaasar, at piliin ang katahimikan nang hindi nagmumukhang mahina. Ito ay tungkol sa inner mastery. Ito ay tungkol sa kapangyarihang hindi maingay pero ramdam. Kung nararamdaman mo na madalas kang mapikon, madalas kang magsisi sa mga nasabi mo, at madalas kang mawalan ng kontrol kahit ayaw mo, hindi ka nag-iisa at hindi ka sirang tao. Kailangan mo lang ng tamang sistema. Kung handa kang unawain ang galit mo bago ito tuluyang sumira ng desisyon, relasyon at direksyon, manood ka hanggang dulo. Sa Stoic philosophy, mahalagang unawain na ang galit ay hindi simpleng emosyon lang.
Maraming tao ang iniisip na galit ay natural, automatic, at resulta ng nangyayari sa kanila. Pero sa mata ng Stoic, hindi ang pangyayari ang nagpapagalit sa iyo. Hindi ang salita ng ibang tao, hindi ang pangyayari sa trabaho, hindi ang aksidente sa daan. Ang galit ay paghuhusga mo. Ang galit ay ang interpretasyon mo sa nangyayari. Ito ay ang paraan ng isip mo sa pag-label ng isang pangyayari bilang mali, nakakasakit o banta. Kapag sinabi mong, bastos siya, o minamaliit niya ako, hindi iyon literal na pangyayari lang. Ang literal na pangyayari ay simpleng aksyon. Ang nagdudulot ng galit ay ang iyong paghuhusga na ang ginawa niya ay mali, na ikaw ay nababastos na may nagawa siyang krimen laban sa iyo. Isipin mo ito sa araw-araw. May nagbato sa iyo ng insulto sa kalsada. Ang iba ay biglang sumigaw. Ang iba ay sumakit ang dibdib. Ang iba ay nagalit. Ngunit sa Stoic na pananaw, ang tunay na pangyayari ay simpleng tunog ng salita at kilos. Ang galit ay lumilitaw dahil pinili ng isip na iyon ay personal na atake. Ang galit ay lumilitaw dahil may interpretasyon ka na may mali. Epictetus, isang Stoic philosopher, ay nagbabanggit na hindi ang pangyayari ang sumisira sa tao, kundi ang pagtingin niya rito. Hindi mo kailangan sundin ang interpretasyon na iyon. Hindi mo kailangan ipasa ang emosyon sa katawan mo. Hindi mo kailangan mag-react kapag natutunan mo itong makita. Ang galit ay hindi kalaban. Ang galit ay signal lang. Isang mensahe mula sa isip mo na may pagkakaiba sa realidad at sa inaasahan mo. Ito ang unang hakbang para hindi mo hayaang kontrolin ng galit ang buhay mo. Sa bawat araw maraming sitwasyon ang pwedeng mag-trigger sa iyo. Isang biro sa opisina, isang salita mula sa pamilya, isang traffic jam, lahat ay neutral na pangyayari. Ang isip mo ang nagbibigay ng label. Hindi ito tama. Hindi ako pinapahalagahan, bastos siya sa akin. At ang label na iyon ang nagdudulot ng galit. Kung babaguhin mo ang iyong interpretasyon, ang galit ay nawawala. Kung pipiliin mong tingnan ang pangyayari, nang walang paghatol, wala kang galit. Ito rin ang dahilan kung bakit ang Stoic ay hindi nagsasabi na huwag kang magalit sa paraang moralizing o forcing positivity. Hindi iyon epektibo. Ang punto ay baguhin ang pananaw. Ang punto ay kilalanin na galit ay judgment, hindi pangyayari. Kapag napanatili mo ang distansya sa iyong interpretasyon, nakakagawa ka ng space. Space para sa katahimikan, space para sa tamang reaksyon, space para sa disiplina sa sarili. Kapag sinabi ng iba, bastos ka o walang respeto sa iyo o minamaliit ka, ang pangyayari mismo ay simpleng salita lang. Ang galit mo ay lumilitaw dahil pinili mong i-interpret ito bilang personal na atake. Kung mababago mo ang interpretasyon, maaari mong makita ang sitwasyon ng mas malinaw. Maaari mong piliin ang katahimikan kaysa sa galit. Maaari mong kontrolin ang sarili kahit nasa tensyon ang paligid. Sa susunod na bahagi, ipagpapatuloy natin ang modern psychology at perception ng galit, kung saan titingnan natin kung paano ito lumalabas sa ating pagkatao at expectations. Pero sa Stoic na pananaw, tandaan mo, ang galit ay judgment, hindi pangyayari. Ito ang unang hakbang para makontrol mo ang galit sa totoong buhay. Ito ang pundasyon ng inner mastery. Kung sa Stoic view, galit ay judgment, sa modern psychology naman, may mas malinaw na paliwanag kung bakit ganun ang epekto ng galit sa isip at katawan mo. Ang galit ay lumilitaw kapag nararamdaman mo ang pagkawala ng kontrol. Kapag pakiramdam mo, hindi mo hawak ang nangyayari sa paligid mo, sa ibang tao o sa sitwasyon, ang utak mo ay nagtatrigger ng galit. Ito rin ay malapit sa konsepto ng ego threat. Kapag nasaktan ang ego mo, kapag naramdaman mo na may nagbanta sa imahe mo sa iba, natural na lumalabas ang galit. Kahit hindi mo sinasadya, ang utak mo ay iniisip, kailangan kitang ipagtanggol. At ang depensa ng utak ay galit. Bukod dito, ang galit ay lumalakas kapag may unmet expectations. Kapag ang nangyayari ay hindi ayon sa inaasahan mo, nagkakaroon ng frustration. At ang frustration na iyon ay nagiging galit. Sa simpleng salita, ang galit ay kombinasyon ng pakiramdam na may banta, matinding pagkadismaya, at pagkasagi sa ating ego. Hindi mo kailangan pumunta sa matinding sitwasyon para maramdaman ito. Minsan, kahit sa maliit na bagay, tulad ng pang-iinsulto, pagkabastos o pag-minimize sa'yo, nagre-react ang isip mo. Isipin mo ito, may nagbato sa'yo ng biro sa opisina o sa bahay. Kung hindi mo pinapansin, normal lang.
Pero kung tinignan mo bilang insulto, bilang panghihina sa'yo, bilang pang-aalipusta, nagkakaroon ng galit. Kapag sinabi ng iba, bastos ka, walang respeto sa iyo, minamaliit ka, hindi automatic ang galit. Ang galit ay lumilitaw dahil ang utak mo ay nakaramdam ng threat sa ego, nakaramdam ng kawalan ng kontrol, nakaramdam ng hindi pagtupad sa inaasahan. Ito rin ang dahilan kung bakit minsan, kahit maliit lang ang pangyayari, nagkakaroon tayo ng matinding reaksyon. Ang utak natin ay nakatuon sa perception, kung paano natin na-interpret ang nangyari, hindi sa pangyayari mismo. Kapag naiintindihan mo ito, may puwang ka na para magdesisyon. May puwang ka na para hindi basta-basta mapikon. May puwang ka na para i-assess, totoo ba na minamalita ko? Totoo ba na wala akong kontrol? Totoo ba na banta ito sa ego ko? Kung susuriin mo ng malinaw, makikita mo na madalas ang galit ay hindi makatarungan sa sitwasyon. Dito ang reaksyon ng utak, hindi ng realidad. Sa ganitong pananaw, makikita mo rin kung paano nagagamit ang galit sa tao sa pang-araw-araw. Sa traffic, sa trabaho, sa pamilya, sa social media, lahat ay may triggers. Pero hindi ang sitwasyon ang problema. Ang problema ay ang perception mo at expectations mo. Kung pipiliin mong i-adjust ang perception, kung babaguhin mo ang expectations, kung lilimitahan mo ang ego threat, mawawala ang galit. Hindi ito instant na nangyayari, ngunit ito ang pundasyon ng kontrol sa sarili. Kapag pinagsama natin ang Stoic view at ang modern psychology, makikita natin ang pattern. Ang galit ay judgment, hindi pangyayari. Ang galit ay lumalabas kapag nararamdaman mo ang pagkawala ng kontrol, ego threat and unmet expectation. Kung babaguhin mo ang perception, maaari mong kontrolin ang galit bago ito makontrol ka. Sa susunod na bahagi ng content, ipapakita natin kung paano i-apply ang pag-unawa sa galit sa totoong buhay, sa pamilya, sa trabaho, sa paligid mo, at paano magagamit ang stoic at psychological insight para hindi ka basta-basta napupukaw. Ngunit sa puntong ito, tandaan mo, ang galit ay hindi natural na puwersa na dapat labanan. Ito ay reaksyon ng isip mo. Ito ay signal, at kapag naiintindihan mo ang signal, nagkakaroon ka ng kapangyarihan, kapangyarihang tahimik, kapangyarihang malakas, kapangyarihang hindi ramdam ng iba, ngunit ramdam mo sa sarili mo. May lalaking tahimik, hindi dahil wala siyang galit, hindi dahil mahina siya, hindi dahil wala siyang masasabi. Tahimik siya dahil alam niya kung ano ang kayang gawin ng galit kapag pinakawalan. Alam niyang ang galit, kapag hindi kinontrol, ay parang aso na walang tali. Hindi nito alam kung sino ang kakagatin. Hindi nito alam kung kailan titigil. At kadalasan ang unang nasasaktan ay ang amo nito. May araw na ininsulto siya. Hindi sigaw ang sagot niya. Hindi galit. Hindi paliwanag. Tahimik lang. At sa katahimikan na iyon, maraming hindi nakakaintindi. Iniisip ng iba. Mahina. Tuwag. Walang paninindigan. Pero ang hindi nila alam, ang katahimikan niya ay desisyon. Hindi kawalan ng lakas, kundi pagpili ng lakas. May isa pang tao sa parehong sitwasyon. Parehong salita ang narinig. Parehong insulto. Parehong tono. Ngunit ang reaksyon ay magkaiba. Ang isa agad sumabog. Lumakas ang boses. Lumabas ang galit. Ang isa nanatiling kalmado. Nanatiling tahimik. Nanatiling buo. At sa mata ng karamihan, ang mas maingay ang mas malakas. Pero sa mata ng karanasan, ang mas tahimik ang may kontrol. Ang galit ay laging may kasamang ilusyon. Ipinaparamdam nito na kailangan mong kumilos ngayon, kailangan mong sumagot ngayon, kailangan mong gumanti ngayon. Pero ang totoo, ang galit ay nagmamadali dahil alam nitong kapag naghintay ka, mawawala ang kapangyarihan nito. May mga salitang isang beses mo lang masasabi, pero habang buhay ang epekto. May mga galit na 5 minuto lang tumagal, pero ang pinsala ay taon ng binilang. At ang lalaking tahimik, alam niya ito. Alam niyang mas mahalaga ang dignidad kaysa sa pansamantalang ginhawa ng paglabas ng galit. Hindi siya perpekto. May mga gabi ring nag-init ang dibdib niya. May mga sandaling gusto niyang sumigaw. May mga pagkakataong gusto niyang ipagtanggol ang sarili niya sa paraang marahas. Pero bago siya magsalita, may tanong siyang laging binabalikan. Ano ang mawawala sa akin kapag nagsalita ako ngayon? At ano ang mapapanatili ko kapag tumahimik ako? At kadalasan, ang sagot ay malinaw. Ang galit ay parang apoy. Kapag ginamit sa tamang oras at lugar,
Nakakapagbigay ito ng init. Pero kapag pinabayaan, sinusunog nito ang lahat, pati ang sarili mong tahanan. Ang lalaking tahimik, alam niyang hindi lahat ng apoy ay kailangang sindihan. May mga laban na hindi kailangang sagutin. May mga salita na hindi kailangang patulan. May mga tao na hindi kailangang patunayan. Dahil hindi lahat ng hamon ay obligasyon. Minsan, ang pinakamature na sagot ay walang sagot. At sa huli, ang katahimikan niya ay hindi kawalan ng emosyon. Ito ay disiplina. Disiplina na piliin ang sarili kaysa sa ego. Disiplina na piliin ang dignidad kaysa sa pansamantalang ginhawa. Disiplina na piliin ang katahimikan kapag ang galit ay gustong maghari. May lalaking tahimik at sa katahimikan niya, hindi siya nawalan ng lakas. Mas lalo pa nga niyang nakilala kung saan talaga nagmumula ang tunay na kapangyarihan. May tatlong haligi ang tunay na kontrol sa galit. Hindi ito teknik, hindi ito payo na madaling makalimutan. Ito ay istruktura ng loob. Kapag wala ang mga haliging ito, ang galit ay laging babalik. Iba lang ang anyo. Ang unang haligi ay kung paano mo tinitingnan ang nangyayari. Ang ikalawa ay kung paano ka kumikilos at nagsasalita kapag may tensyon. Ang ikatlo ay kung paano mo kilala ang sarili mo sa gitna ng lahat. Kapag mahina ang isa, nababasag ang kontrol. Hindi mo uunahin ang galit, uunahin mo ang pananaw. Dahil ang nakikita mo, ang nagiging iniisip mo, ang iniisip mo, ang nagiging emosyon mo, at ang emosyon mo, ang nagiging kilos mo. Ito ang tatlong haligi ng Stoic Mastery. Simulan natin sa una. Pillar 1. Control of Perception. Ang unang haligi ng Stoic Control ay hindi tungkol sa galit mismo. Ito ay tungkol sa kung paano mo tinitingnan ang nangyayari bago ka pa magalit. Dahil sa Stoicism, ang pinakaunang laban ay nasa isip, hindi sa bibig, hindi sa kamay, hindi sa kilos. Bago ka pa sumabog, may sandaling tahimik at sa sandaling iyon, may kapangyarihan kang pumili. Unang tuntunin, huwag agad mag-react. Ang reaksyon ay mabilis, automatic, walang isip. Ang reaksyon ay parang reflex, may tumama, gumanti ka agad. Pero ang Stoic ay hindi nabubuhay sa reflex. Nabubuhay siya sa choice. Kapag agad kang nag-react, ibinibigay mo ang kontrol sa emosyon. Kapag naghintay ka kahit sandali, binabawi mo ang kontrol sa sarili. Hindi ka mahina kapag hindi ka agad sumagot. Mahina ka kapag ang emosyon mo ang sumagot para sa'yo. Ikalawang tuntunin. I delay ang judgment. Hindi lahat ng nangyayari ay kailangan agad husgahan. Kapag may nagsalita laban sa'yo, hindi ibig sabihin ay bastos siya agad. Kapag may hindi gumalang sa'yo, hindi ibig sabihin ay minamaliit ka agad. Ang isip ng tao ay mabilis humusga dahil gusto nitong protektahan ang ego, pero ang Stoic ay marunong magsabi ng, Teka muna bago ko tawaging insulto. Teka muna bago ko tawaging kawalan ng respeto. Teka muna bago ko sabihing personal ito. At sa teka muna na iyon, maraming galit ang namamatay bago pa lumaki. Ikatlong tuntunin, ihiwalay ang tao sa ginawa. Ito ang isa sa pinakamahirap gawin, lalo na sa kultura na personal ang lahat. Kapag may nagkamali, iniisip natin masamang tao siya. Kapag may nakasakit, iniisip natin sinadya niya. Pero sa Stoic view, ang tao ay hindi palaging katumbas ng kanyang ginawa. Ang isang masamang kilos ay hindi automatikong masamang pagkatao. Kapag inihiwalay mo ang tao sa aksyon, bumababa ang init ng emosyon. Hindi mo na kailangang galitin ang sarili mo para itama ang mali. Ika-4 na tuntunin, hindi lahat ng nararamdaman ay totoo. Ito ang isa sa pinaka-importanting aral. Ang nararamdaman mo ay totoo bilang karanasan, pero hindi ito laging totoo bilang katotohanan. Pakiramdam mo minamaliit ka, pero totoo ba? Pakiramdam mo sinasadya. Pero sigurado ka ba? Pakiramdam mo bastos. Pero iyon ba talaga ang intensyon? Ang Stoic ay hindi alipin ng pakiramdam. Ginagalang niya ito, pero hindi niya ito sinusunod ng bulag dahil alam niya, ang emosyon ay parang ulap. Dumadaan, nagbabago, umaalis. Kapag pinagsama mo ang 4 na ito, may isang malinaw na pattern. Ang galit ay hindi bigla ang sumasabog, ito ay binubuo ng maling perception, maling interpretation, maling judgment, maling personal attachment. Kapag inayos mo ang perception, hindi mo na kailangang labanan ng galit, kusang humihina ito. Isipin mo ang isang sitwasyon, may taong sumingit sa'yo. Kung ang isip mo ay agad nagsabi ng,
Walang modo ito. Galit ang kasunod. Pero kung sinabi ng isip mo, hindi ko alam ang pinagdadaanan niya. May space. At sa space na iyon, may control. Ang control of perception ay hindi tungkol sa pagiging manhid. Ito ay tungkol sa pagiging malinaw. Malinaw sa isip, malinaw sa emosyon, malinaw sa sarili. Kapag malinaw ang isip mo, hindi ka madaling mabiktima ng galit. Ito ang unang haligi ng Stoic Mastery. Hindi mo kinokontrol ang mundo. Hindi mo kinokontrol ang ibang tao. Pero kaya mong kontrolin kung paano mo tinitingnan ang nangyayari. At kapag kontrolado mo ang perception, hawak mo na ang simula ng lahat ng susunod na kilos. Sa susunod na bahagi, papasok tayo sa mas delikado, pero mas makapangyarihan. Pillar 2, Control of Speech and Action. Kung saan kahit isang salita lang ay pwedeng magtayo o magwasak ng buong pagkatao. Ang ikalawang haligi ng Stoic Control ay mas delikado kaysa sa una. Dahil kahit malinaw na ang isip mo, isang maling salita lang ay pwedeng sirain ang lahat. Hindi lahat ng laban ay nagsisimula sa kamao. Marami ang nagsisimula sa bibig. At kadalasan, ang hindi mo na mababawi ay hindi ang ginawa mo, kundi ang nasabi mo. Sa Stoic view, ang salita ay kilos. Hindi ito hiwalay sa aksyon. Ang sinasabi mo ay may direktang epekto sa mundo. Isang galit na salita ay parang palasong pinakawalan. Kapag lumipad na, hindi mo na ito maibabalik. Ito ang unang tuntunin ng ikalawang haligi. Tahimik ay hindi kahinaan. Tahimik ay kapangyarihan. Sa galit ang tahimik, ang mukhang talo. Pero sa paglipas ng oras, ang tahimik ang nananatiling buo. Ang taong sumisigaw ay sinusubukang patunayan ang sarili. Ang taong tahimik ay sigurado sa sarili. Maraming tao ang nagsasalita para gumaan ang pakiramdam nila. Pero ang Stoic ay hindi nagsasalita para gumaan ang loob niya. Nagsasalita siya para hindi masira ang dignidad niya. Ikalawang tuntunin, ang galit na salita ay may irreparable damage. May mga sugat na gumagaling. May mga relasyon na naayos. Pero may mga salitang kahit pa humingi ka ng tawad, mananatili ang marka. Isang beses mo lang sasabihin, pero habang buhay ang bayad. Kapag galit ka, ang bibig mo ay nauuna sa isip. At kapag nauuna ang bibig, nahuhuli ang konsensya. Ito ang dahilan kung bakit ang Stoic ay marunong magpigil, hindi dahil takot siya, kundi dahil alam niya ang halaga ng salita. Ikatlong tuntunin, ang tunay na lakas ay pagpigil. Sa mundo ngayon, ang kapagpigil ay minamaliit. Mas hinahangaan ang palaban, mas pinapalakpakan ang maingay. Pero sa loob-loob, alam ng lahat kung sino ang may kontrol. Ang taong kayang pigilan ang sarili kapag may dahilan siyang sumabog ay mas malakas kaysa sa taong sumusunod sa emosyon. Ito ang prinsipyo ng self-restraint. Hindi ito relihiyoso lang. Hindi ito moral lecture. Ito ay strategy ng dignidad. Dahil kapag hindi ka marunong magpigil, kahit gaano ka katalino, madali kang gagamitin laban sa sarili mo. Sa maraming kultura, ang dignidad at honor ay hindi nakukuha sa panalo sa argumento. Nakukuha ito sa asal sa tensyon. Kung paano ka kumilos, kapag may nagagalit sa'yo, kapag may nangiinsulto sa'yo, kapag may sumusubok sa pasensya mo. Ang Stoic ay may simpleng tanong bago magsalita o kumilos. Kapag ginawa ko ito, mas buo ba ako o mas wasak? At kung ang sagot ay masisira ang dignidad, ang katahimikan ang pinipili. Hindi ibig sabihin nito na hahayaan mo ang lahat. May oras para magsalita, may oras para kumilos. Pero ang Stoic ay hindi kailanman kumikilos mula sa galit. Kumilos siya mula sa prinsipyo, mula sa linaw ng isip, mula sa respeto sa sarili. Kapag hawak mo ang iyong salita at hawak mo ang iyong kilos, hindi ka madaling mahila sa gulo, hindi ka madaling maprovoka, hindi ka madaling manipulahin, at dahan-dahan nararamdaman ng mundo na hindi ka basta-basta gagalawin. Ito ang ikalawang haligi, control of speech and action. Kapag kaya mong manahimik, kahit may dahilan kang sumigaw, doon mo malalaman na nagsisimula ka ng maging malakas. Sa susunod, papasok tayo sa pinakamalalim na bahagi. Pillar 3, Control of Inner Identity. Dahil ang taong kilala ang sarili, bihirang magalit. Ang ikatlong haligi, ang pinakatahimik, pero siya ang pinakamakapangyarihan. Dahil kahit kontrolado mo ang isip mo, kahit kontrolado mo ang salita at kilos mo, kung hindi malinaw kung sino ka, madali ka pa ring yayanigin.
Ang mundo ay hindi sumisira ng tao sa suntok. Sinisira nito ang tao sa pagkalito ng identidad. Ito ang sentro ng Stoic strength. Hindi lahat ng opinyon tungkol sa'yo ay kailangan mong dalhin. Kapag hindi mo kilala ang sarili mo, lahat ng salita ng iba, nagiging salamin mo. Isang puna, guguho ka. Isang papuri, lulutang ka. At kapag ganito, hindi ka na ikaw. Reaksyon ka na lang. Ang Stoic ay may malinaw na inner identity. Hindi ito titulo. Hindi ito status. Hindi ito validation. Ito ay tahimik na kaalaman. Ako ay may prinsipyo. At hindi ito nagbabago kahit magbago ang mundo. Ito ang unang tuntunin ng ikatlong haligi. Hindi ka kung ano ang sinasabi ng iba. Ikaw ay kung ano ang inuulit mong ginagawa. Maraming tao ang abala sa imahe. Paano sila tinitingnan? Paano sila hinuhusgahan? Pero ang Stoic ay abala sa karakter. Dahil alam niya, kapag buo ang karakter, kusang susunod ang respeto. Ikalawang tuntunin, ang emosyon ng iba ay hindi mo responsibilidad. Kapag may nagalit, hindi ibig sabihin mali ka. Kapag may na-offend, hindi ibig sabihin dapat kang magbago. Kapag may hindi nakaintindi, hindi ibig sabihin kailangan mong ipaliwanag ang sarili mo. Ang taong buo ang identidad ay hindi nagmamadaling ipagtanggol ang ego. May mga laban na hindi mo kailangang salihan para manalo dahil ang pananatiling kalmado ay patunay na hindi ka nakatali sa opinyon ng iba. Ikatlong tuntunin, ang taong kilala ang sarili ay bihirang magalit. Bakit? Dahil ang galit ay madalas galing sa takot. Takot na hindi ka respetuhin, takot na maliitin, takot na mawalan ng halaga. Pero kapag alam mo ang halaga mo, hindi ka madaling masaktan. Hindi dahil manhid ka, kundi dahil matatag ka. Sa Stoic view, ang tunay na identity ay internal. Hindi ito nakikita. Hindi ito pinapalakpakan. Pero ramdam ito. Ramdam sa paninindigan. Ramdam sa katahimikan. Ramdam sa consistency. Ito ang dahilan kung bakit ang Stoic ay hindi pa bago-bago. Hindi siya ibang tao kapag mag-isa. Hindi siya ibang tao kapag may nanonood. Iisa lang siya, may nakatingin man o wala. Kapag hawak mo ang inner identity mo, hindi ka madaling ma-provoke. Hindi ka madaling ma-pressure. Hindi ka madaling makontrol. Dahil ang taong hindi naghahanap ng approval ay mahirap manipulahin. Ito ang ikatlong haligi, control of inner identity. Kapag malinaw kung sino ka, hindi mo na kailangang patunayan. At kapag hindi mo kailangang patunayan, doon ka nagiging tunay na malaya. Ito ang tatlong haligi. Kontrol ng isip, kontrol ng salita at kilos, kontrol ng pagkatao. Kapag pinagsama-sama mo ang tatlo, hindi ka lang tahimik na tao, nagiging matatag kang presensya. At ang presensyang iyon, hindi madaling wasakin. Ngayon itanong natin ang mas mahalagang tanong. Hindi na, ano ang galit? Hindi na rin, bakit ako nagagalit? Kundi ito, paano ko ito isasabuhay sa araw-araw na pamumuhay? Dahil ang kaalaman na hindi ina-apply ay dagdag lang sa isip, hindi sa lakas ng pagkatao. At ang galit, hindi nawawala sa pag-intindi lamang. Nawawala ito sa tamang kilos, sa tamang sandali. Ito ang unang praktikal na sandata. Hindi komplikado, hindi pilosopikal, pero kapag inulit araw-araw, binabago nito ang buong pagkatao. Tinatawag natin itong ang 3-second rule. Kapag may nangyari, isang salita, isang tingin, isang bastos na tono, hindi ang galit ang problema. Ang problema ay ang bilis ng reaksyon. Dito nasisira ang karamihan ng tao. Hindi dahil mahina sila, kundi dahil masyado silang mabilis. Ang 3-second rule ay simple. 3 segundo bago ka kumilos. Hindi para mag-isip ng sasabihin, hindi para maghanda ng sagot, kundi para bawiin ang kontrol. Unang hakbang, huminga, hindi malalim, hindi dramatic. Isang malinaw na hinga lang. Bakit? Dahil ang hininga, ang tulay sa pagitan ng katawan at isip. Kapag mababaw ang hininga, mababaw ang desisyon. Kapag kalmado ang hininga, may espasyo ang isip. Sa sandaling huminga ka, pinapadala mo ang mensahe sa sarili mo. Hindi ito emergency, hindi ako hinahabol. May oras akong pumili. At sa galit, ang pakiramdam ng oras, ang unang nawawala. Ikalawang hakbang, pangalanan ng emosyon. Hindi ang tao, hindi ang sitwasyon. Ang emosyon, sabihin mo sa loob mo, ako ay nagagalit, ako ay naiinis, ako ay nasasaktan. Bakit mahalaga ito? Dahil ang emosyon na pinangalanan
ay emosyon na humihina ang kapit kapag sinabi mo, bastos siya. Lalo kang iinit. Pero kapag sinabi mo, nagagalit ako ngayon, ibinabalik mo ang galit sa tamang lugar, sa loob mo, hindi sa kanya. At kapag nasa loob na ito, kaya mo na itong hawakan. Ito ang Stoic principle sa kilos. Hindi ka emosyon, may emosyon ka, malaking kaibahan. Ikatlong hakbang, piliin ang kilos, hindi ang reaksyon, hindi ang automatic response, kundi ang kilos na tugma sa prinsipyo mo. Tanungin ang sarili mo, kung kalmado ako, ano ang gagawin ko ngayon? At sundin mo iyon kahit ayaw ng emosyon mo. Minsan ang tamang kilos ay katahimikan, minsan ay paglayo, minsan ay maikling sagot, minsan ay walang sagot. Hindi lahat ng laban ay kailangang ipanalo sa salita. Sa 3-second rule, hindi mo pinipigilan ang galit, mas malalim ang ginagawa mo. Binibigyan mo ito ng oras para mawalan ng kapangyarihan. Ulitin natin ang 3. Huminga, pangalanan ng emosyon, piliin ang kilos. 3 segundo lang, pero minsan, iyan ang pagitan ng dignidad at pagsisisi. At tandaan ito, hindi ka nagiging malakas dahil wala kang galit. Nagiging malakas ka dahil kahit may galit, ikaw pa rin ang pumipili. Ito ang unang hakbang sa araw-araw. Hindi perpekto, hindi instant, pero kung ulitin mo ito, unti-unti mong mapapansin, hindi na ikaw ang hinahawakan ng galit, ikaw na ang humahawak dito. Pagkatapos ng 3-second rule, ang susunod na hakbang sa araw-araw na aplikasyon ay ang Daily Stoic Drill. Hindi ito komplikado, hindi rin ito mahaba, pero kapag ginawa araw-araw, binabago nito ang loob mo at binabago nito ang paraan mo ng pagtanggap ng mundo. Tanungin ang sarili mo sa simula ng araw, ano ang kaya kong kontrolin ngayon? Hindi lahat ng nangyayari sa paligid mo ay hawak mo. Hindi lahat ng salita, galaw o reaksyon ng iba ay pwede mong baguhin. Pero may isang bagay na palaging nasa kamay mo, ang iyong isip at aksyon. Kapag malinaw ito, maaari kang magdesisyon ng tahimik, hindi pa bigla-bigla. Pangalawang tanong, ano ang hindi ko kaya kontrolin? Ang mga bagay na labas sa abot mo ay hindi mo kailangang ipilit baguhin. Hindi mo kailangan mag-init ng ulo dahil sa mga bagay na wala kang kapangyarihan. Sa puntong ito, maraming tao ang nagkakagulo. Labis nilang pinapalaki ang wala sa kamay nila. Ngunit ang Stoic ay nakatuon sa kung ano ang totoo niyang kontrolado. Pangatlong tanong, ano ang tamang asal ko ngayon? Hindi ito tungkol sa galit. Hindi rin tungkol sa opinyon ng iba. Ito ay tungkol sa paninindigan mo sa sarili. Sa bawat sitwasyon, sa pamilya, sa trabaho, sa daan, itanong mo sa sarili mo, kung gagawin ko ang tamang asal, ano ang aking pipiliin? At sundin mo iyon. Kahit galit ka, kahit may tensyon, kahit may pressure. Ang Daily Stoic Drill ay parang mental workout. Parang pagpapalakas ng kalamnan, pero dito ang target ay ang loob mo. Tuwing ginagawa mo ito, dahan-dahan mong binabago ang pattern ng galit. Dahan-dahan mong pinapabagal ang reflex ng emosyon. Dahan-dahan mong pinapalitan ang automatic reaction ng intentional action. Sa gabi balikan ng araw mo, ano ang kaya kong kontrolin at nagawa ko ba? Ano ang hindi ko kaya kontrolin at tinanggap ko ba? Ano ang tamang asal na pinili ko at naging epektibo ba? Gamit ang simpleng drill na ito, magiging malinaw sa iyo kung saan ka dapat pumasok at saan ka dapat lumayo. Hindi ito instant, hindi ito madaling gawin sa simula, pero kapag araw-araw mong ginawa, ang mga galit na dati ay bigla ang sumasabog, ay nagiging tanong bago galit, nagiging espasyo bago reaksyon, at sa espasyo na iyon, nagsisimula ang tunay na kontrol. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang social situations kung paano i-apply ang lahat ng natutunan sa pamilya, trabaho, at kahit sa online comments kung saan ang galit ay pinakamabilis na sumasabog. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakakaraniwang hamon sa araw-araw. Social situations, pamilya, trabaho at kahit online comments, dito kadalasan sumasabog ang galit. Hindi ito nangyayari dahil masama ang tao. Nangyayari ito dahil may pressure, expectations at triggers na palaging nandyan. Sa pamilya, minsan may kapatid o kamag-anak na bastos, nakakairita, o may pinagsasabi na hindi mo gusto. Ang reflex ng marami, sumagot, magsalita ng mabilis o magalit. Ngunit kung gagamitin mo ang 3-second rule at Daily Stoic Drill, huminga, pangalanan ng emosyon mo. Piliin ang tamang kilos.
Hindi lahat ng insulto ay kailangan sagutin. Minsan ang katahimikan ay mas malakas. Minsan, isang mahinahong salita ay mas nakakapagbigay ng respeto kaysa 10 sigaw. Sa trabaho, may boss na demanding, katrabaho na pabibo, o meeting na nakakainis. Dito ang halaga ng stoic control ay higit sa lahat. Bago ka magsalita, ano ang kaya kong kontrolin? Ano ang hindi ko kaya kontrolin? Ano ang tamang asal ko ngayon? Kapag malinaw ang sagot sa 3 tanong na ito, hindi ka basta-basta mapipikon. Hindi ka basta-basta magpapadala sa pressure. At ang respeto, sa huli ay kusang dumarating. Sa online comments, social media, ito ang pinakamalakas na trigger ng galit sa modernong panahon. May mag-post ng pang-insulto, trolling, o maling impormasyon, automatic reflex ng marami. Sumagot, magpatol, magpaka-bitter. Pero isipin mo, hindi mo kontrolado ang opinyon ng ibang tao. Hindi mo kontrolado ang galit ng mga trolls. Ang kaya mong kontrolin ay ang sarili mo. Kung paano mo babalikan ang comment, kung magre-react ka ba, at kung ano ang pipiliin mong salita. Minsan, ang pinakamalakas na aksyon ay hindi aksyon. Minsan, ang pinakamatalino ay walang reply. Sa bawat social situation, ang pattern ay pareho. Huminga at magbigay ng espasyo. Pangalanan ang emosyon. Piliin ang tamang kilos ayon sa prinsipyo, hindi sa galit. Kilalanin ang sarili at manatiling consistent sa karakter. Sa ganitong paraan, kahit sa mga pinakamahihirap na sitwasyon, pamilya, trabaho o social media, nagiging kalmado ka, nagiging deliberate ka, nagiging presensya ka, hindi reflex, nagiging malakas ka sa tahimik na paraan. At tandaan, ang tunay na stoic mastery ay hindi sa pagiging manhid. Hindi ito pagiging malamig o walang emosyon. Ito ay pagiging malinaw sa sarili, malinaw sa perception, sa salita, sa kilos, at sa identity. At kapag malinaw ka, ang mundo ay hindi na hawak ang galit mo, ikaw ang may hawak ng sarili mo. Hindi mawawala ang galit sa mundo. Hindi mawawala ang mga tao na bastos, pabibo, o walang respeto. Hindi mawawala ang tensyon sa pamilya, sa trabaho o sa social media. Ngunit may isang bagay na maaari mong kontrolin, ang kapangyarihan nito sa iyo. Kapag alam mo ang 3 haligi, control ng perception, control ng speech at action, control ng inner identity, at inulit mo ang mga drills araw-araw, mapapansin mo, ang galit ay hindi na gumagapang sa isip mo. Hindi na ito nagdidikta ng salita mo. Hindi na ito nagbabaluktot ng pagkatao mo. Hindi mo kailangang maging manhid. Hindi mo kailangang maging malamig. Hindi mo kailangang iwasan ang emosyon, kundi matutong hawakan ang sarili sa bawat hininga, sa bawat salita, sa bawat kilos. Ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay presensya. Ang pagpili ay hindi pag-aalinlangan. Ito ay kapangyarihan. At sa huli, ang pinakamahalagang tanong, kung hawak ko ang sarili ko, hindi ba mas malaya at mas malakas ako kaysa sa galit ng mundo? Ngayon alam mo na kung paano ito ilalapat sa buhay mo. Huwag mo lang pakinggan, gawin mo. At kung nagustuhan mo ang nilalaman, i-like, i-share at i-subscribe para mas marami pa tayong mapag-aralan. Maraming salamat.